Hallelujah. Handa na ba tayong makinig, mga kapatid? Praise the name of the living God. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Amos. Amos 5, verse 10. Binati mo na ba yung katabi mo, kapatid? Sabi mo, good morning. Malamig yung maulan na araw. At kahit may mga pagsubok, amen, may mga problema, tuloy lang, mga kapatid, amen? Tuloy lang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amos 5 verse 10, I'll be reading English version. Sa ESV version, sabi dyan, o sabi ng salita ng Diyos, they hate Him who reprove in the gate, and they abhor Him who speak the truth. Sa Tagalog o sa Filipino, namumuhi kayo sa naninindigan sa katarungan at hinahamak ang nagsasabi ng katotohanan. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay pamagatan nating why hate the truth. Why hate the truth? Sa Tagalog, bakit mo kinamumuhian ang katotohanan o ang katwiran? Yan ang realidad sa ating lipunan. May mga taong na-offend, may mga taong nagagalit kapag sila ay nakakarinig ng katotohanan na labag sa kanilang paniniwala at prinsipyo. Minsan, maraming mga tao na natatakot na magsalita ng katuwiran o ng katotohanan dahil natatakot na may mga taong maaring ma-offend, may mga kaibigan na maaring mawala, kapamilya, kapwa. Pero alam natin, mga kapatid, na gusto ng Diyos na tayo ay manindigan sa kung ano ang tama at kung ano ang totoo. Sa henerasyon natin ngayon, napakakonti na lang ang naninindigan sa tama. Maraming mga tao ay nagko-compromise o kumukompromiso na lang sa mga maling gawain, sa mga maling bagay na kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran. Pero dito, mga kapatid, nakita natin sa verse na ating binasa na si Prophet Amos na tinawag ng Panginoon ay hindi nagdalawang isip na manindigan sa kung ano ang tama kahit siya pa ay kamuhian ng iba. Kaya nga sabi ng verse, namumuhi ang mga tao sa mga naninindigan sa katarungan at hinahamak nila ang katotohanan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay nagsisikap na ipahayag ang katuwiran, ang katotohanan, kahit ito ay hindi tinatanggap ng iba. Pero mga kapatid, dito tayo tinawag ng Panginoon. Dahil ang katotohanan ay makapangyarihan. There is power in speaking truth. Pag tayo ay nagsasalita ng katuwiran, hindi lamang totoo ang ating sinasabi, kung hindi linilinya o inaalay natin ang ating sarili sa katotohanan ni Kristo. Sabi ng John 14 verse 6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. So kung panig ka sa katotohanan, panig ka kay Kristo.
Kung panig ka sa katuwiran, panig ka kay Jesus. Kaya napakahalaga na ating panindigan, na hindi lamang tayo naninindigan sa tama, kung hindi naninindigan tayo kasama ng Diyos. At naninindigan tayo para labanan ang kadiliman at ang kasamaan na pinaghaharian ng dyablo na ating kaaway. Kaya nga, speaking the truth has the power to set us free. Sabi ni Jesus sa John 18 verse 32, you will know the truth, and the truth will set you free. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Kaya ayaw ng dyablo Laging sinisensored ng dyablo yung truth. Laging kinukurap. Laging minamali ang totoo. At ang mali, yun ang sinasabing totoo. Yan ang deception galing sa pinaka dulo ng impyerno. Yung mali, gagawing tama. Yan ang nakikita natin sa ating lipunan. At kung minsan maraming mga nagsasabing Christian ang umaayon na rin sa ganong practices. Kaya nga, when you will know the truth will set you free. Hindi ito kalayaan. Kalayaan na maaari mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Hindi yun ang tinutukoy na kalayaan. Kung ano ang iyong nararamdaman, kung ano ang iyong feeling, kung ano ang sa palagay mong tama, kung anong sa palagay mong nagpapasaya sa'yo, hindi yun ang freedom na tinatawag. Kung hindi, ito'y tinatawag the spiritual freedom from the bondage of sin. Yung iba gustong maging malaya Gustong maging malaya, pero sa paggawa ng kasalanan. Hayaan niyo akong maging malaya. Gusto kong lumipad. Gusto kong maging paru-paro. Huwag niyo akong pigilan kahit na ikakapahamak niya yung kanyang gagawin. Bigyan niyo ako ng freedom. Pero siya ay nagpapaalipin sa kasalanan. Kalayaan ba yon? Ang tunay na kalayaan, mga kapatid, ay ang paglaya sa paggawa ng kamalian at ng kasalanan na umaalipin sa sangkatauhan. At yun, pag pinili natin ang katuwiran, pag pinili nating manindigan sa tama, sabi ng salita ng Diyos, mayroong kapangyarihan na magpalaya sa atin. Speaking truth also has the power to bring about change. Kaya nga in-encourage tayo na magsalita, mangaral ng katotohanan. Kahit pa ito'y hindi magustuhan ng mga tao na nakapaligid sa atin. Ephesians 4 verse 15, ano sabi ni Paul? Speak the truth in love, so that we may grow to become in every respect and mature body of Him who is. Wala na ba tayong simpatya sa iba? Dapat na ba tayong magpunyagi? Porkit kalaban mo, porkit kaaway mo, porkit hindi kayo parehas ng prinsipyo? O talagang napakasama lang talaga ng daigdig na kung saan tayo nakatira? Patuloy tayo, mga kapatid. Kaya si Amos,
Doon yung mga tao eh. Parang katulad ng ginawa din ni Charlie, di ba? Maraming tao, crowd. Minsan yung ibang Christian, bakit kasi ganyan? Bakit kasi ganon? Hindi. Noong unang panahon, ganon talaga. Kasi itutuwid mo yung mali eh. Kailangan marinig ng iba. Yung mga maling reasoning. Sabi nga, may isa siyang interview, sabi ng bakit kasi hindi ka nagdagdag ng security mo? Ang dami mo nang nakakaaway sa debate, ang dami mo nang nakakaaway sa prinsipyo mo, ang dami mo nang nakakaaway, halo-halo, lahat eh. Lahat ng issue, lahat ng bagay, sinasagot niya kahit ano. Sa relihiyon, sa kalaban ng Christians, lahat. Sa politics, lahat wini-welcome, tanong, sagot. So, ang dami niyang nakakaaway. Sabi ng mga tao, bakit ganyan? Dapat naglalagay ka na ng bulletproof na salamin, di ba? Protektado ka, marami ka. Pero anong sagot sa kanila? Sabi niya, hindi ko pipigilan kung anong will ng Panginoon. Di ba? Hindi ko pipigilan kung anong will ng Panginoon. Kung gusto ng Panginoon, hindi pa ako mamatay, kahit barilin ako o patayin ako, hindi ako mamamatay. Pero kung will na mamatay ako, dahil dito sa ginagawa ko, hindi ko pipigilan ng kung anong plano ng Diyos. Kung tayo yun, di ba sisiguraduhin mo na, o sige, makikipagdebate ako, pero dapat saradong-sarado. Yung ibang tao, ganun eh. Pero siya hindi, sabi niya, buo ang tiwala niya sa Diyos. At minsan, nung nakita ko yung balita, hindi ako makapaniwala, sabi ko, bakit? Di ba? Bakit, Lord? Hindi mo man lang iniwas yung bala. Hindi mo man lang sana, daplis lang sana para next time, sigurado mag-i-improve na yung hindi na yun magkumpiyansa. Bakit hindi man lang binigyan ng isa pang chance? Tapos naalala ko yung sa Acts, si Stephen. Naalala nyo? Si Stephen pa after mangaral sa mga tao. Sabi niya, magsisi kayo, talikdan ninyo ang mga kasalanan. Puspos siya ng banal na spirito ng Diyos. Pero pinatay siya doon. Pinakatangan siya at pinatay siya. At hindi rin pinigil ng Panginoon. Sabi ko, sinagot ni Lord yung tanong ko. Hello? Sabi ko, Lord, bakit hinayaan mo mamatay yung mga tao na naninindigan sa katotohanan? At naalala ko yung kwento ni Esteban sa Acts. Na habang siya'y binabato, nakita niya yung bintana, yung pintuan ng langit. At sabi niya pa sa mga pumatay sa kanya, Lord, wag mo silang parusahan. Wag mo silang ipahamak. Amen? Ganon din, hindi natatakot, hindi nagnanais, hindi natitinag. Kung anong mangyayari, wala akong magagawa, hawak ng Diyos ang buhay ko. Kung hindi ipahintulot ng Panginoon, praise the Lord, hallelujah, amen? Ngunit kung ipahintulot man ng Panginoon, praise the Lord, hallelujah, sa Kanya pa rin ang kapurihan, sa Kanya pa rin at karangalan. Kaya sa mga nagtatanong, bakit namatay ko talagang believer yan? Namatay, hindi man lang naligtas. Maraming mga martir sa Bible na hindi talaga niligtas ng Panginoon sa physical body. Lahat ng mga apostol namatay pagpanahon na nila. Kaya nga sabi ko kanina, bata ka man o matanda o may edad na, hindi nagmamatter doon. Ang nagmamatter doon, ang kaibahan mo dito sa mundo? Ano ang impact mo? Ano ang influence na iniwan mo sa mga tao? Naging salt and light ka ba ng mundo? Nagbigay ka ba ng kakaibang lasa? Kakaibang balance sa mundo? Kasi maraming mga tao na matay na, umabot ng 100, wala namang nagawang mabuti sa lipunan. Kaya mga kapatid, hindi tayo kailangang matakot. Bata man tayo, may edad man tayo, huwag tayong matakot na manindigan sa kung ano ang tama at totoo. Kahit pa ang kapalit nito ay ang ating buhay. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Kaya nga kailangan natin ng courage na magsalita ng katuwiran, katotohanan.
Kahit sino yung kausap mo. Kahit anong relihiyon, anong sekta, anong paniniwala, anong ideolohiya. Hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mahiya na magpahayag ng katotohanan. Dahil doon ka tinawag ni Jesus. Doon ka tinawag ni Kristo. Kaya ipanalangin natin na meron tayong deep conviction. Firm belief in the righteousness of God and His words. Kaya nga next week, meron tayong training. Kung sino gusto pumunta kayo dito. Tuesday, 7 p.m. Para meron kayong matatag na paninindigan sa salita ng Panginoon, hindi lang papaling-paling. Alam nyo talaga kung ano ang tama, alam nyo talaga kung ano ang totoo. Mahirap yung nagsasabing Kristiyano pero papaling-paling ang paninindigan. Pabago-bago ang prinsipyo. Kailangan meron kang firm belief sa salita ng Panginoon at kaya nating ipagtanggol. Hindi tayo takot na umalis sa comfort zone. Hindi tayo takot na mag-risk ng ating reputasyon. Even mag-risk ng ating safety sa pagtawag ng Panginoon. Sa ministry ng Panginoon. Kung hindi anong gusto ng Panginoon, steadfast and unwavering commitment to God's truth. Commitment. You know why? They hate the truth. They hate the truth because they hate Jesus. Jesus is the truth. Sabi ng John 14:16. John 14:6, I am the way. Sabi ng Jesus, I am the truth. Hindi naman sila galit sa tao. Hindi sila galit doon sa salitang truth. Galit sila doon sa rinerepresenta ng salitang truth o katotohanan. Walang iba kung hindi si Jesus Christ. Kaya pag narinig nila makati sa tenga, ayaw nila. Because Because dahil sa pride. Mayabang tayong mga tao. Akala natin yung achievements natin ay dahil sa magaling tayo. Hello? Akala natin yung talent natin dahil sa masipag tayong mag-practice. Akala natin yung galing natin ay dahil namana natin, dahil pinaghirapan natin. Ayaw nating tanggapin ng lahat na meron tayo ay galing sa Panginoon. Ipinaubaya lamang sa atin ng Panginoon. Hindi tayo ang nagmamay-ari. Dahil maraming tao ang mayabang sa harapan ng Diyos. At hindi nila matanggap ang realidad na kung wala ang Diyos, kung wala ang grace ng Diyos, wala din kung ano man ang tinatamasa nila sa buhay. That's the truth. Yan ang katotohanan. Kaya, kung alam ng mga tao ang katotohanan, hindi sila magmamayabang sa harapan ng Diyos. Kaya maraming mga tao ang mapapahamak dahil sa pagtanggi nila sa katotohanan. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong tanggihan ng katotohanan. Maraming mga tao ang napahamak na dahil sa pagtanggi sa katotohanan. At maraming mga tao pa ang mapapahamak, sabi ng Biblia, dahil sa patuloy na pagtanggi sa katotohanan. Kapatid, huwag mong tanggihan ng katotohanan. Sometimes yung katotohanan masakit. Lalo na kung ikaw yung tinutumbok, ikaw yung tinatamaan.
Pag nakarinig ka ng katotohanan, masakit. Pero yun ang paraan upang ikaw ay gumaling. Pag nasugatan ng isang tao, kailangan mo lagyan minsan alcohol. Masakit. Tama ba? Mahapdi. Sino dito yung nagkasugat nung araw nung bata tapos kailangan lagyan ng alcohol, galit na galit? Tatakbo. Pag hindi mo linagyan ng alcohol yan, may infect yan. Nung araw kasi ganun eh. Ngayon, marami ng gamot eh. Yung agwa oxinada ba yun, yung bago ngayon. Dati nung panahon namin, alcohol lang. Tapos may mga nanay pa na pag nadapa ka, tuwan-tuwa kasi lalagyan niya ng alcohol. Na gusto rin na masaktan. Pero yun nga ang point. No? Pag may sugat, may something wrong, kailangan gamutin. Kapag ganung araw, nung ikaw ay nadapa, hindi mo ginamot, maaring ma-infect. Hello? Maaring mabulok yung sugat. Minsan sinasabi pa ng mga magulang noon, uuurin yan. May lalabas dyan na mauud. Kaya lagyan natin ng alkohol. Masakit. Pag linagyan, yung iba pinapapatak pa talaga. Tapos yung tao sisigaw, yung bata, sakit. Pero pagkatapos ng sakit, sarap, parang maginhawa. Di ba? Ganun yung sa buhay ng tao. Masakit dahil may sugat. Masakit ang katotohanan dahil may mali. May mali na kailangang ituwid. May mali na kailangang itama. Ngunit kahit masakit, kung titiisin natin at magpapakumbaba tayo at babaguhin natin ang ating sarili sa tulong ng ating Panginoong Hesus, anong pagkatapos nun? Merong kagalingan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gusto mo bang gumaling? Huwag mong tanggihan ang katotohanan. Huwag mong tanggihan ang truth. Huwag mong tanggihan ang totoo. Oo, masakit. Pero kung tama naman, tanggapin natin. Hindi naman tayo maaapektuhan kung hindi tayo yun. Kung walang sugat, hindi naman mahapdi. Kung hindi tayo ang tinutumbok ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng Diyos, hindi ka naman dapat mag-react. Pero kung tinamaan ka, kung nasaktan ka, kung napatakan ka ng alkohol, mahapdi. Pero kung titiisin mo at tatanggapin mo at magpapakumbaba ka na yung iyong sarili, kaya kang pagalingin ng Diyos. Pero ang realidad, mga kapatid, maraming tumatanggi sa katotohanan. At dahil dyan, maraming napapahamak. Sabi sa 2 Thessalonians 2:10-12, gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya. Sino to? Ang ating kaaway. Sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil dito'y hahayaan ng Diyos na sila'y maninlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Kita niyo yan? There will be a time na hahayaan ng Diyos na ang lahat ng mga ayaw sa katuwiran ay patuluyang maligaw at mapahamak. At nakikita na nga natin yon sa ating society. Konti na lang yung mga tao. Karamihan sa mga tao ay tumatanggi sa katuwiran. Verse 12, sa gayon mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Kaya may pagkakataon na yung mga tao na natawa sa kamatayan ng kanyang kapwa ay darating din ang parusa sa kanila. Kahit anong form, hindi dapat natin kasiyahan yung kamatayan ng iba. Lalo na kung ito'y sadya, lalo na kung ito'y plinano,
Romans 1 verse 18. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan, ng kasamaan, at ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. They reject the truth. Paano sila lalaya? Kaya sinabi ng Bible, paano sila magiging malaya? Paano tayo mag-i-improve kung we reject the truth? Paano tayo lalaya kung hindi natin aaminin na may mga kamalian tayo? Na kailangan natin ng grace ng Panginoon. Paano tayo lalaya? Paano tayo gagaling kung wala tayong ginagawa para ituwid ang ating buhay? Matagal na tayong naglilingkod. Yung iba sa atin, matagal na panahon nang naglilingkod sa Diyos. Pero may mga tao na ayaw ituwid ang buhay. Oo, umaatin sa church. Pumupunta sa church every Sunday, umaatin ng mga gawain. Pero deep inside, alam niya na meron siyang kailangang ituwid sa kanyang buhay, ngunit patuloy niya itong tinatanggihan. Hallelujah. Hello. Kaya wag nating hadlangan ang katotohanan. Isuko natin ang ating buong buhay sa Panginoon. Tayo lamang ang nakakaalam ng ating mga ginagawa. Tayo lamang ang nakakakilala sa ating sarili. Tayo lamang ang nakakakita ng ating mga kahinaan, kapatid. Maaring ang walang nakakakita sa iyo, maaring ang hindi ka nahuhuli, maaring ang walang nakakaalam, walang nakakakita, magaling ka magtago, magaling ka mag-secret, magaling ka tumiming. Pero lagi nating tatandaan, lahat ng yan, nakikita ng ating Panginoon. At kung wala tayong gagawin para ituwid ang mga bagay na yan, sayang lamang ang ating buhay. Romans 2:6-8. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti at naghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at poot ang sasapitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan kung hindi sumusunod sa kasamaan. Kaya kailangan mamili natin, kapatid. Mamili tayo. Hindi pwedeng ginagawa natin pareho. Sa linggo, katuwiran ang ating ginagawa. Pero pagdating ng Monday hanggang Sabado, kasamaan ang ating pinipili. Hello? Sabi ng Bible, magbago tayo bago mahuli ang lahat. Habang buhay tayo, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na ituwid ang ating sarili. Ituwid ang ating buhay. Huwag nating sayangin ang oras. Napakaikli lamang ng oras natin sa mundo. Marami nang funeral na naatinan. May bata, may edad. Sakto lang. May binata. At ang na-realize ko, kahit anong edad natin dito sa mundo, maikli pa rin kung i-compare natin sa eternity. Kahit abutin tayo ng 100, 80, 90, 100 dito sa mundo. Kung i-compare natin yon sa eternity, wala lang yung 0.1%. Kaya sabi ng Biblia, wag nating sayangin ang buhay na pinapahiram sa atin. Tapikin mo ang iyong katabi, sabi mo, wag mong
sayangin ang buhay. Lalo na yung natutulog, sabi mo, huwag mo sayangin. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Kasi marami na ako nakikita natutulog eh. Malamig eh. Para magising-gising. Huwag mo sayangin ang buhay. Siyempre, malamig, di ba? Para masarap talaga matulog. Pero yung buhay natin, napakaikli lang talaga dito sa mundo. Napakaikli lang. Hindi nga natin hawak ang buhay natin, hindi nga natin alam kung paglabas natin dito, sa dako na to, anong pwedeng mangyari sa atin, di ba? Kaya sa lahat, sa bawat pagkakataon na binibigay ng Panginoon, sikapin natin na maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Romans 1 verse 18. First Corinthians 13 verse 6. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Di ba? Yan ang gusto ng Panginoon. Huwag tayo kailanman, mga kapatid, umayon sa kabaluktutan, sa kamalian. Kahit ikaw na lang ang nag-iisang tao, kahit itakwil ka na ng lahat, pero kung naninindigan ka sa kung ano ang totoo at kung ano ang tama, naninindigan ka sa iyong pananampalataya kay Kristo, ikaw ang pinaka-maswerte sa lahat. Kahit iwan ka ng mga mahal mo sa buhay, ikaw ang pinaka-blessed sa lahat. Kaya sa ating paglilingkod, normal na may magagalit, normal na may maiinis sa atin, normal na kapupuotan tayo ng mga tao. Kaya sabi nga ni Jesus sa kanyang mga apostol at sa ating lahat, huwag tayong magtaka kung bakit kinapupuotan tayo ng sanlibutan. Sabi ng John 15, 18 to 19, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Hindi naman talaga tayo, sino ba tayo para mapuot ang mga tao sa atin? Kung hindi naman tayo kikibo, hindi naman sila mapupuot sa atin eh. Hello? Kung tahimik lang tayo, kung hindi tayo makikipasok, manghihimasok, kung aayon lang tayo sa gusto nilang palabasin, kung aayon lang tayo sa gusto nilang gawin, kung aayon lang tayo sa mga bagay na gusto nila gawing batas, sa aayon lang tayo sa mga bagay na gusto nila gawing legal, kahit labag o kahit immoral, hindi naman sila galit sa atin eh. Amen? Pero once na tumayo ka at manindigan ka at sabihin mo kung ano ang tama at totoo, doon lamang sila. Doon ka lamang nila kapupuotan. Pero nang sabi ng Bible, kinapuutan ako, sabi ni Lord, sabi ni Jesus, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapuutan bago kayo. Verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin ito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kung di pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Galit ang sanlibutan sa pag-asang meron ka. Galit ang sanlibutan sa buhay na walang hanggan na meron ka. Dahil kay Kristo. Galit ang sanlibutan sa katotohanan na sasabihin mo, galit ang sanlibutan dahil galit sila kay Kristo. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtaka. Huwag tayong matakot. Akala ng mga tao kapag pinatay nila yung mga taong naninindigan sa tama, mahihinto ang katotohanan. Hindi. Hindi mo kayang pigilan ang katotohanan. Hindi mo kayang pigilan ang katuwiran. Hindi mo kayang pigilan ang purpose ng tao. Mawala man siguro sila sa piling natin ngayon, pero magpapatuloy yung legacy. Yung mga apostles wala na ngayon,
pero nagpapatuloy yung legacy nila, yung katapatan nila, yung katuwiran nila, na hanggang ngayon ay nagiging inspirasyon natin. Amen? Hindi sila namatay, buhay na buhay sila. Sila ang dahilan na ginamit ng Diyos nang sa gayon nagsisikap tayo at tapat tayong naglilingkod sa Panginoon. Yung mga prophet, yung mga lingkod ng Diyos, yung mga apostle, yung mga early Christian martyrs, yung mga martyr ngayon na namatay dahil kay Kristo, dahil naninindigan sa tama, dahil naninindigan sa katuwiran. Lahat ng kanilang kamatayan hindi sayang. Kung tutuusin nga, dapat mainggit ka eh. Weird, no? Namatay sila pero dapat mainggit tayo. Pero yun talaga yun. Nakakainggit sila sa laki ng kanilang ambag sa kingdom ng Panginoon. Sa rami ng mga taong naabot nila. Alam niyo ba, ang daming linabanan nun ni Charlie Kirk, abortion, mga legal sa States. Sa States, legal abortion. Ang dami nilang mga batas na labag. Divorce. At dahil nakapakinig sa kanya, maraming nagtestimony. Nalulungkot nga eh. Nabalak talaga nilang abort yung kanilang mga baby. Buti na lang nakinig sila. At nagpapasalamat sila sa Diyos na hindi nila ginawa. Kita nyo yan? Doon libre lang eh. Para ka lang magpapabunot ng ngipin doon eh. Imbis na pigilan ng mga tao na huwag makipagtalik sa hindi naman papanakon, sa hindi naman nila asawa, anong ginagawa? Hayaan mo sila. Pagka nabuo naman yan, pwede namang tanggalin. Di ba? Para ka lang nagpagupit sa barbershop. Paglabas mo, okay na. Ganun lang kadali. Tapos buhay na yun. Fetus. Hindi ko talaga maisip yung generation ngayon. Eh. No? At yung mga taong naninindigan, pinapatay. Pero kahit wala na sila, buhay sila sa alaala. Buhay sila sa mga tao na nabago ang buhay dahil pinagamit nila ang kanilang buhay para sa Diyos, para sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan natin yung namatay. Mga namatay dahil kay Kristo. Sila ang ating inspirasyon na magpatuloy. Hindi tayo dapat matakot, kapatid. Lagi kong sinasabi yung buhay natin dito sa mundo, temporary lang. Sabi ni Lord, yung takot mawalan ng buhay dito, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? Pero yung hindi takot mawalan ng buhay dito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa Kanya. Kaya yan lagi ang panghawakan natin. Power of speaking the truth. And there's a cost of speaking the truth. Kaya kailangan meron tayong courage. Sabi mo sa iyong katabi, courage. Kailangan natin yan. Lakas ng loob sa tulong ni Jesus. Huwag tayong patitinag. Sabi ng iba, kailangan maglaylo tayo. Kailangan mag-ano tayo muna, matakot tayo. Hindi. Kailangan lalo tayong mag-ingay. Lalo nating i-proclaim ang gospel. Lalo nating ipangaral ang katuwiran. Dahil gusto ni Lord bago siya bumalik, maraming mga tao ang makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Your ways, Lord, are higher than our ways. Your thoughts are higher than our thoughts, Lord. Panginoon, hindi masukat ang iyong galing. Hindi masukat, Lord, ang iyong katalinuhan. Hindi masukat, Lord, kung ano ang iyong plano. Hindi namin kayang i-comprehend sa aming isip, Lord. Ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan, Lord. Panginoon, salamat sa buhay na iyong binigay. Salamat sa buhay ng mga tao, Panginoon, na ginamit mo upang manindigan sa katuwiran at katotohanan.
Salamat sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga ninuno na nanindigan sa kung ano ang katuwiran at katotohanan. Salamat, Lord, sa mga lingkod mong nauna sa amin na namatay at naging martir, Panginoon, para sa iyong banal na salita. Lord, tulungan mo kami. Bigyan mo rin kami ng ganong tapang. Bigyan mo rin kami ng ganon, Panginoon, na lakas, na hindi kami matinag, Panginoon, na hindi kami mag-compromise, Lord, sa mali. Hindi kami mag-compromise sa baluktot kung hindi manindigan kami, Panginoon. Na hindi kami matakot na kahit iwan kami ng lahat ng tao, iwan kami ng lahat ng aming mga kaibigan, iwan kami ng mga mahal sa buhay namin, Panginoon, sa pagpili namin at sa pagtindig namin sa kung ano ang tama, Lord. Bigyan mo kami ng lakas. O yung mga anak, Lord, na hindi nila ipagpalit ang katotohanan mo sa pressure. Hindi nila ipagpalit ang katotohanan mo, Panginoon, sa banta. Hindi nila ipagpalit ang katotohanan mo, Panginoon, sa kahirapan, sa persecution, Panginoon. Lord, tulungan mo ang iyong mga anak. Bigyan mo kami palagi, Lord, ng lakas. Sa bawat hamon sa buhay, Lord, araw-araw, kailangan namin, Lord, ng lakas na nanggagaling sa iyo. Panginoon, I pray sa mga tao na nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan sa oras na ito. Ibuin mo ang kanilang puso, Lord. I-convict mo ang kanilang puso, Panginoon. Bigyan mo sila ng uhaw, Lord. Na ang makakapuno lamang, ang makakapawi lamang, Lord, ay ikaw. Lord, sa mga mananampalataya mo, sa mga Christians, sa mga anak mo, Lord, na lumilihis ng landas, Panginoon, ibalik mo sila. Nakalimot na sa iyo. Sa mga pananalig at pananampalataya, Lord, na andap-andap, ibalik mo ang apoy na nag-aalap, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na maaari ka nang bumalik anumang araw, anumang linggo, buwan, taon, Lord. Tulungan mo ang bawat isa na palaging maging handa. Anumang oras, Panginoon, na ikaw ay babalik, makasama kami, Panginoon. Lord, sa mga kapatiran na may kahinaan, Lord, tulungan mo sila na mapagtagumpayan. Tulungan mo sila na isuko ang lahat sa iyo. Tulungan mo sila na bitawan ang lahat. We rebuke, Lord, ang kasinungalingan ng kaaway na hindi mo kayang magbago. We rebuke the spirit, Lord, na nagsasabi na hindi namin kaya, na hindi ko kaya. Dahil alam namin, Lord, by your grace, we have overcome. Amen. By your grace, Lord, kaya namin makonquer lahat, Lord, ng fears. Kaya namin mapagtagumpayan, Lord, lahat kapag kasama ka namin. Lord, samahan mo kami palagi. Panalangin namin, Lord, na huwag kang mahiwalay. Huwag kami mahiwalay sa iyo, Lord. Na kami ay patuloy na kumapit sa iyo hanggang sa huli. Hanggang sa huling hininga namin, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang aming tinataas sa oras na ito. Lord, your will be done. Mangyari ang kalooban mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ay hari, ikaw ay Diyos, ikaw ay Panginoon, at ikaw ay nakaupo sa trono, and you are in control, O God. You are in control. Salamat, Lord, sa lahat. Mabuti ka kahit kailan. Mabuti ka magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.